particular 8:54. Yun na nga. Attorney, kaya natin pakatatagalin pa. Yun nga sinasabi mo kanina, ibinasura nga ng Regional Prosecutor's Office ang mga reklamo laban kay dating Police Major Alan De Castro, yung driver nitong si Jeffrey Magpantay sa mga pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camelon. The regional prosecutor in San Pablo, Laguna has dismissed the charges filed against the police officer involved in the beauty pageant contestant's disappearance. The charges of kidnapping and serious illegal detention filed against former Police Major Alan De Castro and driver bodyguard Jeffrey Magpantay were dropped due to lack of evidence. De Castro was the last person seen with Camelon before her disappearance on October 2023. Camelon's mother, Rosario, was disappointed with the decision. Ito kasi yung tungkol sa isang beauty queen na may nakarelasyong pulis na married na. Noong October 12, 2023 ay sinabing nawawala itong si Catherine. At makikipagkita nga raw dito, nag-viral yung balita tungkol dito dahil ibinibintang yung pagkawala ni Catherine dito sa kanyang lover na si Police Major Alan. Ang sinasabi pa nga, ang isa sa mga dahilan ng kanilang pagtatalo ay di umanong nagsumbong itong si Catherine sa asawa ni Police Major tungkol sa kalaguyo nitong si Police Major. So after that, hindi na nga nakita itong si Catherine. So nagsampa ng kaso, naging viral nga yung kwentong ito, napunta pa sa Raffy Tulfo in action hanggang sa dinala ni Senator Raffy sa Senado. Kaso for kidnapping at serious illegal detention ang pamilya ni Catherine laban kay Police Major at sa kanyang driver dahil may di umanong dalawang witness na nakakita dito kay Magpantay. Doon sa driver na siyang naglipat di umano ng katawan ni Catherine sa pulang sasakyan. Sa kanilang reklamo, isa sa kanilang mga naging ebidensya ay yung larawan ni na Catherine at sa ni Police Major na naghalikan. Oo, alam mo partner, kasi ganito yan. Ito hindi ko to masyadong pinopokosa ng pansin dati. Yes, attorney. Hindi ko rin siya masyado napapanood, nakikita ko lang, pahapyaw. Tinake up pala to ni Senator Raffy Tulfo. Oo. So, ngayon, nung nakita natin, syempre parang bakit na-dismiss yung kaso? Dinala pa to sa Senado. Maliban sa RTIA, dinala pa to sa Senado. So, talagang pati itong si Senator Robin at saka si Senator Bato, yung pakiusap nila doon sa mga resource person na feeling nila ay pinagbibintangan kung ba suspect. Attorney. Right there and there, parang gustong paaminin. Sabi niya, makakatulong kami. Di ba? Makakatulong kami sa inyo. Huwag kayo matakot. Po kayong nangyaring pagpapaliwanag sa CIDG? Hindi po kayo nagpaliwanag sa kanila? Kinausap po ako ng lawyer ko about po dyan. Pinili ko pong manahimik po. Pwede naman daw po ako magbigay ng salisay at pwede pong manahimik. Mas pinili ko na lang pong manahimik, Your Honor. Mas pinili niyong manahimik? Opo, Your Honor. Alam niyo po kung gaano kaseryoso yung kaso? Opo, Your Honor. Alam niyo po ang pwedeng maging sentensya din ninyo pag accessory kayo sa ganitong klaseng krimen? Opo, Your Honor. Ayun. Mas gusto niyo pong tumahimik kaysa ipagtanggol ang sarili po ninyo? Your Honor, kasi po nasa piskalya na po ang kaso namin at ano na po sa submitted for resolution na po. Kaya mawalang galing na po, mataas po ang tingin ko po sa inyo. So, sagado na lang po ako magsasalita. Okay lang naman po yun, karapatan niyo po yun. Nagsasalita ka ngayon dito eh. Pinapakinggan ka nga namin eh. Nagsasalita ka eh. Ang lahat po dito ay may boses. Wag po kayong mag-alala. At kami po naman ay nagbibigay galang din sa judiciary, siyempre. Pero siyempre po, ito po ay kaso dito sa aming komite. Kaya gusto din po namin, kung ano naman po yung gusto nyong ilahad. At kasi kami din po, gustong-gusto din namin malaman kung ano yung nangyari. Kasi hindi naman po magandang pangyayari ito na isang pulis ay allegedly involved sa pagkawala ng isang dalaga. At alam niyo naman po siguro palagi ang sitwasyon, kapag kaganyan ang naiipit sa ganito, kayo. Alam niyo po ba yun? Na maaring kayo ang maipit dito sa dulo? Opo, Your Honor. Okay lang po sa inyo? Pwede po kayong humingi sa amin ng pribadong pag-uusap ni General Bato, ni Senator Bato, kung gusto niyo pong makipag-usap sa amin. Kasi ang ayaw po namin dito ay kung sino yung taong maliit, yun ang napapahamak. Kasi laging pong ganyan sa atin eh. Laging meron tayong fall guy
Kawawa naman. Kaya kung gusto niyo pong makipag-usap sa amin ng pribado, handa po kaming makinig sa inyo. At tingnan po namin kung paano kayo matutulungan. Dahil sa amin po, ayaw namin ang laging napapahamak yung maliit na tao. Kasi pagka ganito, wag naman sanang umabot na kayo ang aming tigapaamin. Yun ang mahirap eh. Kasi ganyan po eh. Kawawa lagi. Sana po, magkaroon po kayo ng lakas na loob na makipag-usap sa amin. Handa po kaming makinig, Senior Jeffrey. Yun lamang po, Chairman. Maraming salamat po. Thank you. Magpatay. Hindi ka ba nakonsensya sa naramdaman ng ina ng babaeng nawawala? Ikaw ang tinuturo na nagbitbit ng sugatan na babae. Kung saan naman yung babae na yun ngayon, kung ikaw yung talaga nagbitbit, tulungan nyo naman, may balik yung katawan doon sa pamilya. Kawawa naman, ikaw pamilya ka rin eh. Hanggang kung ikaw ba may mamamatay na member ng pamilya, tapos hindi may balik yung labi, mapapalagay ka kaya? Siguro hindi ka mapapalagay, di ba? So ikaw tinuturo ngayon. Alam mo kung saan yung babae na bit-bit mo, na dugo. Kung nasaan na ngayon. Ito naman si Senator Bato, no? Kapag ikaw akusado at ikaw ang napipinpoint, di mo pwedeng sabihin niya na huwag ka matakot. Tutulungan ka namin. Diba? Tandaan natin si Senator Bato, isa sa mga tao na tinuturo sa kaso sa ICC. Kung sabihin ko kaya natin, Senator Bato, Senator, yan. huwag ka matakot. Nandito lang kami. Tulungan ka namin. Amin ka ba? Di ba? Kaya huwag niyong gawin. Yung ganong, Huwag niyong gawin yan sa mga resource persons niyo, lalo na kung sila yung napagbibintangan. Diba? Kasi partner, talagang hindi ko ito pinanood. Nung natapik ito sa RTIA, di ko ito pinanood. Siguro kasi minsan, pag may nakita kasi akong mali, natatapik ko kasi. Hanggat maaari nga ayoko na sana. attorney. Kaya lang since nandito na yung news, so tinignan ko ba't na basura? Kasi ano to nag-viral to partner, daming views nito Nag-viral siya to the point na dinala pa to ni Senator Raffy Tulfo sa Senado. Kasi para sigurong hindi yata niya makausap ng dire-diretso itong yung nakarelasyon. Si Major Alan, Police Major Alan. Parang yun yung primary suspect, saka yung driver. No? Si Magpantay, tama? Jeffrey Magpantay. Yan. So, pinanood ko ng konti. Pahapyaw, hindi ko nga kasi nga napapanood Kaya lang, tingnan ko yung pinaka-highlights partner. Attorney. Una, na-dismiss kasi siya sa Fiscal's Office. Si IDG ang nagsampa ng kaso Kung si IDG ay malakas naman ang kanilang paniwala sa kanilang kaso, i-MR nyo. Motion for reconsideration. Pwede yun, attorney. Diba? Hindi pa naman natatapos yung laban dyan Diba? Kaya lang, ito lang yung sa akin. Baka lang, yung mata nyo nakafocus sa isang tao. Yung pala, iba yung gumawa. Okay, attorney. Kung siguradong kayo yan, hindi dahil yan yung napokosa ng RTIA at saka na Senado, doon na yung tumbok ng mata nyo. Baka may iba Diba? Kasi ang balita dito, partner, ang nakita kong balita dito, naging girlfriend daw. Di umano. Ni Police Major. Alan De Castro. Tapos, parang nagkaroon yata ng hindi pa to sure. Yun lang yung kanilang theory na para daw nagsumbong si Beauty Queen sa asawa. Na may babae. O di bilangin nyo ngayon, sino ba yung mga nasaktan ni Catherine? Diba? Hindi kasi porket boyfriend or naging boyfriend, doon na yung aangulahan nyo na love triangle. Okay. Baka kasi merong iba. Diba? So halimbawa, kung nasaktan ka, ikaw yung dati ka rin palang halimbawa lang to. Syempre. Baka may ibang dating karelasyon, yung pulis. Pwede. Pwedeng nagalit sa'yo kasi ganong anggulo ba? Baka kasi lang. Baka kasi hindi itong tinutumbok nyo. Kasi ang decision sa prosecutor's office, hindi nagkaroon ng link. Hindi malink. Di ba?
ang sabi naman kanina sa interview sa CIDG, na nagulat sila na ba't na-dismiss. Sa kanilang reklamo, isa sa kanilang mga naging ebidensya ay yung larawan ni na Catherine at saka ni Police Major na naghalikan. Pero kung picture lang ang pag-uusapan, mahirap yata i-connect ito sa napakabigat na kaso na isinampa laban kay Police Major at sa kanyang driver. At yung sinasabing nagturo, kumbaga identified yung driver na siyang gumawa ng paglilipat ng katawan sa pulang sasakyan nitong si Catherine. Ang tanong natin, kailan ba sila lumabas? Pagkakita ba nila, nagsumbong agad sila sa otoridad? O ito lamang nung magsasampa na lang ng kaso? Minsan, kapag kasi ganyan na may konting delay ang sinasabing naka-witness patungkol sa kanyang kwento, hindi mo mapipigilang mag-isip kung afterthought lang ba yung kwento o totoo ba silang may nakita. Ang kaso kasi na ito, dapat maipakita kung ano ba yung mga elemento ng kidnapping at saka serious illegal detention. Kung hindi kasi na isama sa kwento ng nagreklamo ang mga elementong importante para maisampa yung kaso sa korte, hindi talaga ito uusad at malamang ay madismiss pa. Kaya yung paggawa ng kaso, hindi ito idinadaan sa pag-grandstanding. Kailangan ipunin ang lahat ng ebidensya. Ang pag-prepare kasi ng isang complaint, hindi ito minamadali kung kulang pa ang ebidensya. Hindi kailangang isatisfy kung ano yung gusto ng mga senador dyan na siyang nagpatawag ng Senate hearing patungkol dito. Wala akong nakikitang problema dito sa CIDG. CIDG is doing their best. Ang di ako okay dito sa mga regular na pulis. Ito yun pag pulis, bini-baby-baby. Pero kung ordinaryong mamamayan lang itong suspect, naku, kahon na ito. O baka patay na, etc. Pero dahil kabaro, yun, wala na, nakawala na. Ang bilis magbigay ng conclusion ni Senator Raffy Tulfo. Kahit wala siyang hawak na concrete evidence patungkol sa pagbe-baby di umano ng PNP, pabor dito kay Police Major Alan, sirang-sira na talaga ang miyembro ng PNP sa ganyang klaseng konklusyon ni Senator Raffy Tulfo. On the other hand, since wala na sa poder ng PNP sapagkat siya po sibak na, is kailangan pakawalan siya ng PNP at wala nang may hawak sa kanya. So he's free to go. So pwede na ho siya magtago kung sakasakali man he chooses to hide for whatever reason or tumakbo man kung saan niya gustong tumakbo, libre na po siya. Tama, yun yung bad. Doon. Tama po yan, pero ang PNP mo ay may paraan po para i-monitor itong kinaruruunan ni Police Major De Castro. Ang sa akin sana sir, sana yung pagbitaw sa kanya or pagsibak sa kanya ay yung bang nililitis na yung kaso sa korte. Pero meron po kasing motu proprio investigation na ginawa ng RIAS natin. So kung hindi po natin pwedeng pahabain yon dahil mawawala na po sa proseso. May proseso po kasi yun and dapat sa ganitong araw dapat matapos yung investigation na yun. Nagkataon na nauna itong administrative case niya na ma-resolve. Ayan, maliwanag. Rules are rules. Dapat talaga tinutupad at sinusunod ang batas. Hindi pwedeng cut the process o kaya lilihis sa rules para lamang sundin kung ano ang nire-request ni Senator Raffy Tulfo. Yes po, sir. Medyo ang De Castro. Yung sa akin na nakita ko parang may problema rito yung region. Yung CIDG wala Parang nagdidili-dali itong region doon sa mga aksyon na supposed to be nagagawin nila. So pwede ba natin to i-hearing sa Senado? Pwede naman po natin i-hearing like we did before. I-question po natin investigative techniques ng ating PNP. Investigative techniques, yes. Although I must comment po dun sa DNA evidence issue natin. I would also like the PNP to exercise caution po dun sa tinatawag nating stray collection ng DNA evidence. Very strict po kasi ang ating court pag-accept po ng DNA evidence. Kailangan po emotion po to sa korte. If we get DNA samples outside of the crime scene po na without proper court authority, pwede pong ma-exclude sa evidence yung DNA sample po na yon, which might destroy the identity of the accused. Ma-acquit pa po
kahit positive po, Sen, if the evidence was not procured in a legal way, pwede pong maging road para ma-acquit ito. That's why I was asking po kung nasaan na po sila sa prosecution, kasi if they can secure at least probable cause po, kahit wala po yung DNA evidence, as long as they can secure probable cause, ilarga na po sana nila and then wait for the court to issue an order for DNA testing po. Kasi Very clear ang paliwanag dito ni Atty. Tungol patungkol dun sa pagkuha ng hair samples. Ang sinasabi kasi ng Supreme Court, ang pagkuha ng hair samples at DNA, hindi ito violation ng right against self-incrimination. Dahil ang right against self-incrimination ay patungkol lang dun sa mga testimonya, written or verbal, na makukuha mula sa akusado o sa suspect. So, hindi isinasama rito ang resulta ng hair samples at saka ng DNA testing. Kung may nakuha silang ibang hair strands dito sa crime scene, ito ay magiging basihan na nila upang mag-file ng motion at magkaroon din ng hair strand mula sa akusado para nila malaman kung yung hair strands na nakuha doon sa kotse at yung hair strands na nakuha sa akusado ay nag-match through DNA testing. ang kamag-anak tumatanggi rin dapat cross-matching ko sa mga relatives nitong si Major Alan De Castro. Kaso pati mga kamag-anak tumatanggi. So ano ang karapatan naman ng mga pulis para pilitin yung kamag-anak ng suspect na magbigay ng kanilang hair strands? Hindi sila involved sa kaso. Makakat the process na naman ba tayo nito? Sabihin, pwede na i-file yung kaso sa korte. I think naka-file na yung kaso sa korte. And then yung fiscal, he has the right, the fiscal or the judge, na para i-compel itong si Sa ngayon po, Castro. it's only the judge handling the case. I would, motion na for the... So kung judge, matagal pa kasi dadaan pa muna sa piskalya and it will take time. O lumalabas, hindi maaari yung gusto niya. Base na rin sa advice ni Atty. Tungol. So ano ang kanyang naging suggestion? Dalhin sa Senado. So pwede ba natin to i-hearing sa Senado? Pwede naman po natin i-hearing like we did before, tungkol i-question po natin investigative techniques ng ating PNP. Pero ang masaklap, nung nasa Senado, inulit niyang muli yung kanyang naisin patungkol doon sa pagkuha ng hair strands. Chief ng Regional Holding Unit natin. Okay. Now, when you were asking Major De Castro to provide a DNA of his hair or hair strand, and he said no. Tama? And you stop right there. Tama nga naman, karapatan niyo tumanggi. Ba't niyo po ginamit yung common sense niyo? Nandun naman siya nakahiga. Kung saan siya nakahiga. Sana naman isa sa inyo, nilinis yung kama, yung unan, kumuha ng hair strand doon, kinuha yung kanyang suklay, o pagkatapos niya maligo, tiningnan yung banyo, kumuha ng buhok niya, sigurado ako, siyempre may nalalakas na buhok pag naliligo siya. O sigurado ako, pag natutulog siya, dyan sa unan niya, may mga buhok dyan. Doon lang kasi sana kumulekta. Ba't niyo po ginawa? Kasi palagi niyo sinasabi sa akin, ayaw po, hindi natin pwedeng pilitin. Tama nga naman, karapatan niyo po yan na tumanggi. Tama nga naman, I agree with you. Pero gumawa kayo ng diskarte. Matagal niyo nang sinasabi sa publiko na we were able to secure evidences, pieces of evidence like hair follicles, hair strands sa kotse, and you're trying to match that hair strands. Sabi niyo. And then sabi niyo sa akin, nung interview ka sa radyo, ni-request niyo kay Major na mag-provide ng sample. Ayaw ni Major. So, nakantay ka ng ilang araw, baka magbagong isip. Am I right? While waiting for those 3, 4, 5 days, sana dumiskarte kayo. Yan ang sinasabi ko. Saan siya natulog siya sa makahiga? Pagising sa umaga, pasimple, yung kunan niya ng buhok. Yung suklay niya, ano bang suklay ginagamit niya? Simple yung kunan niya ng buhok doon. Sa banyo, pagkatapos niya ligo, kukunan niya ng buhok. Yun niyo po ginawa. Parang nakalimutan niya ang payo sa kanya ni Atty. Tungol. Kinalimutan o ayaw niya lang sundin ang payo ng mga abogado sa kanya? Ano kaya naging diskarte dito ng CIDG? Bakit kaya na-dismiss yung complaint nila? Ano kaya ang kulang? At hindi nila di umano na-prove na may probable cause. Kaya yung reklamo nila, ibinasura. Ang sa akin, tingin ko, tingnan nyo muna ano yung complaint nyo. Mm-hmm. Ano yung nilalaman ng complaint nyo? Kung na-link nyo ba talagang mabuti yung driver at saka si Major Alan De Castro. Yes. Kasi kahit meron kayong hinala, tamang hinala,
Tapos hindi nyo makonect, madidismiss yan talaga. Yun, Attorney Claire. Diba? So, yun yung aralin nyo. Kasi nung napanood ko yung ibang episode, isang episode lang nakita ko eh. Pero dun kasi yung parang pinagdidikdikan ni Senator Raffy Tulfo sa kanyang program. Kasi parang sumuko na. Ito yung episode na sumuko yung driver. Nagtatago nga daw. Alam mo, partner, may kanya-kanya kasing takot eh. Pwedeng hindi ka agad lumabas, not because you're guilty, but because of fear. Because of fear. Na nagpabibintangan ako, kasi hindi ko alam gagawin ko. Ano gagawin ko, di ba? It's very normal, di ba, Attorney Claire, na maramdaman ng isang napagbibintangan. Yes, so magtatanong ka muna, anong gagawin ko? Okay. Di ba? Kasi minsan may mga kliyente ka, uy, may warrant of arrest na ako, anong gagawin ko? Teka lang. Huwag ka muna lumabas, kasi ang gagawin natin, magmo-motion ako. So, pero it doesn't mean guilty siya. Oo, Attorney. Kasi kailangan niya ng lawyer, what to do? Correct. So, surrender na ba agad ako? Anong karapatan ko? Anong pwede kong gawin? Diba? Kasi pwede ka pang halimbawa, ito mga kayubi hindi ka agad nakakuha ng resolution from the Office of the City Prosecutor na kailangan ka, may recommendation for the filing of the information against you. O tapos murder. Halimbawa, ang murder, no bail. Attorney. So, ano gagawin ni accused? Diba? Suko na ba siya agad? Siyempre, tatawag mo na yan ng lawyer. Correct. That's ano gagawin ko? Step. Diba? O no bail to, ano gagawin ko? Nakatanggap ka ba ng ng subpina? Nakasagot ka ba? Hindi nga, attorney, wala akong alam eh. Tignan mo to, iba yung address. May mga ganun depensa eh. Hindi nakarating sa akin yung subpina kasi iniba yung address. Intentional palang iniba ng address nung kalaban. Di ba ngayon mangyayari, hindi natanggap. Ang dating ngayon kay Fiscal na nag-investigating prosecutor, hindi umatin eh. Di ba? Di ba? Okay, may refuse to receive, may ganun, or magdidire-diretso kasi yung hearing niya sa Fiscal's office. Okay. Kahit hindi mo natanggap, basta na ilagay yung alleged last known address mo. Magtutuloy yun. Magtutuloy-tuloy. Okay. So, anong gagawin ng depensa ni lawyer? Sige, wag ka muna lumabas. Mag-motion ako. Diba? Maghihingi ako ng motion for reinvestigation. Diba? Di pwedeng partner. Magre-request ka ngayon sa court na wag muna. Ilip muna yung mga ganun strategy yung lawyer. But it doesn't mean na you are guilty. Okay. Now, ang lumalabas kasi minsan sa episode, especially to, napakinggan ko yung tungkol dito kay Magpantay na sumuko. So, ang tinanong ngayon si Raffy Tulfo, anong tinanong mo? Doon sa pulis sa nag-i-investigate. Ano mga tinanong mo? Yung sa amin po ay ang purpose po ng niya nga po talaga ay pag-appeal po kasi po kung may mga kailangan po sa kanyang legal counsel niya, available na po siya talaga, malapit din po siya. Part po ng questions po na doon po sa mga ganun po. Ang in-charge po kasi po sa investigation po ng personally po, kaya po yung CIDG po nagpunta po dito sa kanya nung time po na surrender po siya. Immediately po pumunta po ang CIDG po dahil sila po ang in-charge po sa investigation po ng kaso. Hindi po nagkaroon ng pagkakataon na magtanong sa kanya, sir? Nagtanong din po ako, pero yung personal information lang po talaga po ang aming Kaya nga po, Major Sir, I'll teach you. Next time, tanongin niyo po yun. Kasi pag sinabi niya na, sige, magpapalay detector test ako, then ilay detector test nyo, doon may kita na wala siyang tinatago, wala siyang kinakatakutan. Hindi siya ninenervyos. Ba't ako ninervyusin? Magsasabi lang ako ng totoo. Malinis yung aking konsensya. Yes, I'll submit myself to anything, such as lie detector test. Tama ba, sir? Okay po, sige po, Senator. And then, sir, pwede ba malaman namin kung ano-ano yung mga tinanong nyo sa kanya? Regardless kung sinagot niya kayo o hindi. Ano-ano po halimbawa? This is for the kamag-anak, sir. Ang aming kinuha po sa kanya, ang sabi ko nga po sa inyo, ang aming kinuha, ano po yung basis po ng bakit po siya nag-report po sa amin dito. Okay. Ano sagot niya? Yun po, sinabi niya nga po, gusto po niya na dito na po at kung sakali po may kailangan po talaga sa kanya yung mga, para mapabilis po yung processing po ng kanyang kaso, kung may kailangan po ng kanyang lawyer at makita po ng tao na siya po hindi nagtatago talaga at haharapin din po niya kung ano man yung case na kinakaharap niya. Okay, first question. So, ano po yung second question? Then yun nga po, tinanong din po na saan po siya nang galing. Ang sinabi po niya sa amin ay galing po siya ng bayan din po ng Rosario. At kaya po, dumiretso naman po siya dito sa Balayan, Batangas. Okay, third question.
Yun po. Other than that po, yung sinabi po niya namin kung ano nang bakit nga po balayan, yun yung sabi nga po niya, yung family nga po niya ay dahil may anak po siya ay kinakasama ay dito po nakatira sa bayan ng Balayan. So kinonsider din po niya ng kung sakali po ng mas madadalaw po siya kung nasa Balayan po siya, kung pwede nasa Rosario po siya. Pero hindi niyo po tinanong sa kanya na bakit ka nagtago? Kasi for a while, hinahanap po siya ng PNP, di po ba? Yes po sir, yung po ang tinanong ko rin na po sa kanya yung part po na yon. Ang sabi lang po niya ay basta siya po ay ayaw lang po niya magpakita sa mga tao noong time na yun. Kasi nag-iisipan po siya kung paano po magandang actions po na dapat niyang gawin. Okay, so tinanong niyo po yun, sir, sabi niya ayaw niya magpakita sa tao. Hindi niyo po ginawa ng follow-up question, bakit ayaw mo magpakita sa tao? Yun po, kasi nga po, ang ano po, inaayos pa po niya yung mga dapat pong ayusin at kailangan po rin po niya sa pagharap po sa kanyang kaso. Ano na po yung dapat niyang ayusin bago siya magpakita? Ayun, siguro, yun na po siguro po, ang kailangan niya, yung para po may mga pag-ano po ng kailangan po sa kaso po niya, yung mga abogado po, kung sakali po may mga inaano siya na witness na pwede niya sabihin kung nasaan. Hindi po siya conclusive na sinabi, basta sinabi ko ano pong kailangan po niya na para po harapin ang kanyang kaso. Ay nag-prepare lang daw po siya. Then, kung ayos na po lahat, ay siya po ay willing na pong marap po para sa harapin po yung kanyang kaso. Okay. Natanong niyo rin po siya nung mga oras o araw na kung saan nawawala o nawala. Ito pong si Catherine. Nasaan siya? Tinanong niyo po sa kanya? Yun po, yung pagdating po sa kung ang personal tanong ko po ay kung yung regarding po nga po sa case po na ni Miss Catherine Camilon ay doon na po siya nagsabi po ng, sir, ako po ay may legal counsel. Pagdating po, ongoing na po yung case niyan, hindi na po ako pwede magbigay ng statements other than yung assisted by my counsel. Naintindihan po natin. Anything na sabi niya po, anything na questions niyo po sa akin dyan regarding po sa na may related sa case na aking kinakaharap, ang advice sa akin ng counsel is kailangan talaga in his presence. Naunawaan ko po yan. May kasama po siyang abogado na pumunta po sa estasyon ninyo? Wala po nung time po yan ng kanyang abogado dahil at that time din po kasabay din po siya ng kanilang preliminary investigation sa Batangas City. So wala po siya kasama abogado? Ang ano po niya ay ang dinala po niya ay yung mismong waiver na sinasabi na wini-waive niya po sa kanila na willing naman po siya mag-submit sa amin dito. Teka muna. Yung abogado po niya yung umattend po sa... Teka muna. So dumating po siya dyan sa inyong estasyon, may dala-dala siyang waiver at sinasabing willing siyang sumagot sa mga katanungan ninyo? Ano po, yung detention po kasi inukusilad niya po ba kasi masabing i-detain po namin. So hindi po siya magreklamo daw sa amin kung siya po nandito po sa amin sa police station. At wala naman kayong karapatan na i-detain siya? Po, sir, kaya po sabi nga po namin, hindi rin po kami na siya pwedeng arestuhin dahil po ongoing pa po yung preliminary investigation at wala naman pong lumalabas pa na warrant of arrest sa kanya. Saan galing po yung abogado? Sino po nagbigay ng abogado sa kanya? Yung personal po na sa abogado po niya, hindi na po niya sinabi kung paano pong... Natapos na ho ba? Ayaw nga daw magsalita nung magpantay because kumukuha yata siya ng lawyer. Right niya yun eh. Oo, na mag-abogado. Buti nga voluntaryo sumuko eh. Rights niya yun. Pero sabi niya, sige, ano tinanong mo? O pangalawa, ano pa yung tinanong mo? Ang sa akin lang, this is a matter of, it is a police matter eh. Na hindi na dapat ine-ere yung mga ganon. Kasi lalo na pinagbibintangan to, may karapatan siya magtumahimik. Diba? Kung ayaw niya sumagot, wala kang magagawa dun kasi inaakusahan niyo siya. Okay, attorney. Diba? Tapos, ang sabi pa ni Senator Raffy Tulfo, bakit hindi mo tinanong kung gusto niya magpa-lie detector test?